ka-feelers, nag-feeler na ba ang tanan? Na-date na karon? I mean, mag-Tagalog pala tayo ngayon guys para makaintindi din yung iba. Nandito pala tayo sa Asakusa. Hi mga ka-feelers, nag-feeler na ba ang tanan? Nandito nga pala tayo sa Asakusa. Ulit, kasi nga malapit tong Asakusa sa akin. Tsaka nakapag-decide akong mag-hangin. At ang ingay po ng train, Oh my God! Diba maingay? Pero okay lang yan, carry lang yan. Guys, pasensya na po, hindi po kasi ako fluent mag-Tagalog kasi Bisaya po ako eh. So ano nga ba ang i-content natin ngayon, mga ka-feelers? Content natin ngayon mga ka-feelers, magchichika-chika lang tayo kung bakit ako nakapunta dito sa Japan. First of all, dun sa Pilipinas, sumali ako doon sa JPEPA program. Ano ba yung JPEPA? Japan and Philippine na parang partnership. So nagpunta kami doon sa POEA. Submit kami doon ng mga requirements. Kung gusto niyo malaman yung mga requirements mga ka-feelers, punta kayo sa website nila. Check niyo lang doon, makikita niyo doon. Like for example, kung sa amin mga care workers, need siya ng medical course. I mean, if hindi medical course related, need ka mag-take ng NC2. Pero kung ka naman, graduate ka ng nursing, advantage din yun. Tapos yun, mag-submit ka doon ng mga requirements mo sa POEA. Okay. After nun, nag-submit kami ng requirements namin, naghintay na lang kami ng listing para interview doon sa Maynila. Kasi, mga ka-feelers, yung mga employer dito sa Japan, pumupunta doon sila sa Manila para mag-interview. Doon sila kukuha ng mga care workers. Kagaya ko. Mabetan kayo ng employer. Magmamatch na kayo niyan. Like, sasabihin nila na, uy, number 1 nyo kami. Kasi, para magka-match kayo. Tapos yung sa akin, from Fukuoka yung employer ko. Sabi niya, i-rank A ko daw siya para ganyan, mag-match kami. And luckily, nag-match nga talaga. So, nakuha ko dun. After ng matching, magsa-start na ang training doon sa Manila. May training kami ni Hongo sa Manila 6 months. Tapos, after nun, sa Japan na, sa Yokohama for 6 months. Ang nakaganda lang dun mga ka-feelers, kapag EPA ka, wala kang ilalabas na pera. In fact, kayo pa ang may allowance. Bibigyan kayo ng allowance niyan. Short, wala akong nilabas na pera nung pumunta ako dito sa Japan. Woo! So after 6 months na TESDA, tapos 6 months sa Japan, mga 1 year yun mga ka-feelers kung isi-send off na kami, punta na kami sa employer namin. Tapos, doon na, magsa-study kami doon ng for license, mag-take ng exam ng caregiver. While nagwo-work ka, nagbe-benkyo ka din. Luckily, sa amin, mga ka-feelers, may support yung facility namin sa study. So, MWF, may benkyo kami or study. Tapos, yung igay niyan, work siya. Yung MWF naman na sinabi ko na may benkyo, half day lang siya. Tapos morning lang yung work namin. So parang na-bless lang din ako na may program, may support yung facility namin dati na may benkyo. Kasi nakatulong talaga siya. Paano ako pumasa ng caregivers examination. Yun. Kung may mga tanong kayo mga ka-feelers, i-comment nyo lang down below. Kung may sense man tong sinabi ko, kung naintindihan nyo man, sinishare ko lang naman. Yun lang. Bye! Tapos, wala talaga akong chika! Ang dami mong gustong sabihin, pero nahihiya ka sa camera. Ganito ba talaga ang feeling ng mga feeler? Una. Ano yung una? Ano yung una, Mi?